Magandang gabi po sa ating lahat. Bago natin pasimulan ang ating kwento, ay hayaan niyong batiin ko muna kayo ng isang matiwasay at mapayapang gabi saang panig man kayo ng mundo naroroon. At tulad po ng dati, ay hangad ko pong lagi na sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Magandang araw po sa inyong lahat. Freddy nga po pala, isa ring probinsyano. Ipinanganak at lumaki ako sa probinsya nila tatay. At itong ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay totoo pong nangyari. Naganap po ito noong kami po ay mga bata pang magkakapatid. Maliit lang ang lupang sinasaka ng mga magulang namin noon. Pero dahil sa sipag nila at pagtsatsaga, kung kaya hindi namin naranasang mag-ikahos. Pero minsan ay meron nagpunta sa bahay namin na mag-asawa. At nakikiusap sila na kung maaari ay magtatayo sila ng maliit na kubo sa tabi namin. Ang kwento nila kanila tatay, galing pa sila ng karatig lalawigan at pinalaya sila ng may-ari ng lupa na kanilang binabantayan. Naawa naman sila nanay at tatay sa kanilang sitwasyon. Kaya lang, kung ipapahiram pa namin yung lupa namin para tirikan ng bahay nila, ay mababawasan pa yung malit na lupang tinatamnan namin. Kaya humingi ng pasensya ang mga magulang namin sa kanila at sinabing hindi sila mapapaunlakan sa kanilang kahilingan. Tahimik lang na umalis yung mag-asawa. Ang buong akala naman namin ay naunawaan nila ang aming mga magulang. Pero kanila palang dinamdam iyon at kinagabihan mismo ay kanila kaming binalikan. Ngunit hindi na sa anyo nang una silang magpunta sa amin. Walang tigil po sa kakakahol ang alaga naming aso noon. Pero takang-taka naman kami dahil panay na ang silip namin sa bintana para alamin kung sinong dumating, ay wala naman kaming makita. Mga may 15 minutos din siguro ganun yung alaga namin at hindi talaga tumitigil. Nang malapit na kaming matapos kumain ng aming hapunan, ay saka lang rin tumigil yung aming alaga. Nang matutulog na kami at kasalukuyan na akong nakahiga, ay bigla na lang naramdaman kong parang may dumapo sa aming bubungan. Di malinaw sa akin noong mga oras na yon kung ano iyon, pero mukha iyong mabigat. Dahil napansin kong lumundo talaga yung kahoy na sumasalo sa aming bubong. Hindi pa naman yero yung bubong namin noong mga panahong iyon. Hanggang sa naulit pa iyon. Kaya hindi lang iisa ang nasa bubong namin, naisip ko. Pero nakapagtataka lang ay hindi sila gumagalaw doon sa itaas. Pero naramdaman na rin pala ng tatay namin na merong nasa bubungan. At maya-maya lang ay bigla na nagkagulo. Nang kumuha si tatay ng kawayan at kanyang tusukin yung mga nasa itaas. Nung puntong iyon, pakiramdam ko ay parang may mga aso na nasa bubong namin at nagmamadaling makababa. Matapos iyon ay muli nang tumahimik ang buong paligid. Pero matagal pa bago ako nakatulog. Iniisip ko pa rin kasi yung nangyari. Kinabukasan ay nagulat na lang kami nang makita naming tinuklap yung isang bahagi ng aming bubong. Laking pasalamat na nga lang rin namin at walang masamang nangyari sa amin. Pero pagkukwento ni tatay, katabi niya ang kanyang itak sa kanyang pagtulog nung nagdanggabing iyon. At nagtataka siya kung bakit hindi man lang niya namalayan o naramdaman ang ginawang iyon sa aming bubong. Gayong napakababaw lang nitong matulog at madali lang nagigising. Ilang araw ding ipinagtanong-tanong ni tatay sa mga taga ron sa amin kung kanila bang nakita yung mag-asawa. Pero wala namang makapagsabi kung saan na nagpunta ang mga ito. Hanggang sa nakarating sa nayo namin ang balita ukol sa dalawang aswang na namamasok ng bahay sa ibang bayan. Kaya nang minsang mapag-usapan ng pamilya namin noon ang tungkol sa bagay na yon, ay laking pasalamat pa rin talaga
ng mga magulang ko dahil hindi daw nila pinayagang makapagtayo ng bahay doon sa tabi namin yung mag-asawa. Kung hindi, ay nagkaroon pa sana kami ng kapitbahay na aswang at baka napahamak pa kami. Ako po si Lorena at itong ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay totoo pong lahat. Personal ko pong karanasan ito. Ako po ay maagang naulila. Nasama po kasi ang mga magulang ko sa isang malagim na aksidente. Tandang-tanda ko pa nga ang araw na yon. Kanila sana akong susunduin sa probinsya. Isinama kasi ako ng lola ko nang minsan magpunta ito sa amin sa Maynila. Ang tanong ko pa nga noon kay lola kung kailan darating ang nanay at tatay ko para sunduin ako. Lagi naman niyang sinasabi sa akin na malapit na. Hanggang isang araw, habang naglalaro ako, ay kanya ako nilapitan. At sinabing darating na ang mga magulang ko sa kinabukasan. Kaya nangingiti pa nga akong biniro ni lola at sinabihan na magpakabait daw ako. Dahil marami silang pasalubong para sa amin ni lola. Nang sumunod na araw, maaga pa, ay panay na naman ang pagtatanong ko kay lola kung anong oras darating sila nanay. Halos makulitan na ito sa akin dahil sa walang sawa at tigil kong pagtatanong kung bakit wala pa sila. Pero siniguro naman sa akin ni lola na parating na raw ang mga magulang ko. At siguradong marami silang dalang pasalubong na mga candy at biskwit. Nang tanghali na ay nakita kong nag-aay na si lola. Kumain na raw muna kami ng tanghalian. At siguradong maya-maya lang ay nariyan na raw ang mga magulang ko. Hanggang sa nabitawan ko ang baso nang ako'y umiinom. Nahulog ito sa sahig at kaagad nabasag. Nakita ko matinding takot sa mukha ni lola at bigla siyang nataranta. Paulit-ulit ko ring narinig mula sa kanya ang mga katagang wag naman sana. Mabilis na lumipas ang mga oras. Naroon ako sa pinakabalkonay at nakapangalumbaba sa may pasamano nito. Malungkot na malungkot ako dahil wala pa rin ang mga magulang ko. Muli kong tinanong si lola kung bakit wala pa sila. Maikli ang naging sagot niya sa akin. Hindi ko alam ako. Pero nakikita kong panay ang hawak niya sa kanyang dibdib. At kitang-kita ko rin ang lungkot sa kanyang mukha. Para siyang nahihirapang huminga. Nang palubog na ang araw, ay di ko na napigilan pa ang aking sarili na mapaiyak. Kaya nilapitan ako ni lola at pilit akong pinapatahan. Niyakap niya ako na maigpit. At maya-maya pa kahit siya ay napansin ko umiiyak na rin. Sinabi niya sa akin na wag na raw ako malungkot. Kinabukasan daw ay pupunta kami ng bayan. At ibibili niya ako ng lahat ng magustuhan ko. Pwede niya raw akong bilhan ng bagong damit, tsinelas at mga laruan. Kakain din daw kami ng ice cream at bibilan niya ako ng maraming candy at tinapay. At dahil sa bata pa ako noon, kung kaya medyo gumaan naman ang pakiramdam ko. Kaya maaga kami natulog nung gabing iyon. Madalas kasi ay kanya akong kinukwentuhan. Pero nung pagkakataon na yon ay natulog na kami kaagad. Dahil sa maaga pa raw kami gigising para pumunta ng bayan. Malayo kasi ang bayan mula sa bahay nila lola at malayo din ang nilalakad. Papunta pa lamang sa kalsada kung saan dumaraan ang mga sasakyan. At madalang pa ang mga bumabiyahe noon, mangilan-ngilan pa lamang. Nang sumunod ng araw, madilim-dilim pa, ay ginising na ako ni lola. Kumain kami ng nilagang saging bilang aming agahan at nagbihis na kami. Nag-uumpisa pa lang tumilaw ang mga manok ay pababa na rin kami ng bahay ni lola at paalis na. Nang naglalakad na kami ay ilang beses kami nagpahinga dahil hindi pa talaga ako sanay na maglakad ng malayo. At yun din ang isang ipinagtataka ko. Dahil may edad na si lola pero maliksi pa ito at malakas. Ni hindi ko nga siya nakitang humihingal. Samantalang ang layo na ng nalakad namin. At saka may nilakaran pa kaming pataas.
dahil nasa ibaba pa ng bundok yung bahay nila lola. Kailangan naming akyatin yung bundok, pagkatapos maglalakad ng malayo pababa para aming marating yung kalsada. Pero sa tuwing sinasabi ko kay lola na magpahinga kami, kanya naman akong pinagbibigyan. At dahil sa paulit-ulit kong pagpapahinga, kung kaya kahit napakaaga naming umalis ng bahay ay ang taas na ng sikat ng araw nang kami ay dumating sa bayan. At tinupad naman ni lola yung kanyang mga ipinangako sa akin. Ramdam ko na mahal talaga ako ni lola. Inabutan na rin kami doon ng tanghalian, kung kaya kumain kami sa isang karinderya. Pero halos ako lang ang kumain ng lahat ng inorder namin. Maya-maya ay nakarinig kami ng dalawang babaeng malakas na nag-uusap. Bigla talagang napalingon si lola sa kanila at nakita ko ang luha sa kanyang mga mata. Kaya tinanong ko na naman si lola kung bakit. Sinabihan niya ako na bilisan ko na raw yung aking pagkain at may pupuntahan kami. Pero nang tanungin ko naman si lola kung saan kami pupunta, ay hindi naman niya ako sinagot. Hindi malinaw sa akin noon kung ano ang narinig niya na pinag-uusapan ng dalawang babae. Hindi ko rin alam kung ano ang narinig niya mula dun sa dalawang babae na nagpaiyak sa kanya. Mula dun sa kinainan naming karinderya ay sumakay kami ng tricycle ni lola. Pagbaba namin ay nakita ko sa tapat ang malaking karatula na may nakasulat na punerarya. Hindi ko pa naman alam ng mga pagkakataon na yon kung ano ang punerarya. Alam ko lang iyong basahin, pero di ko pa alam noon kung ano iyon. Hawak-hawak ako ni lola sa aking kamay at pumasok kami sa loob. Sinalubong kami ng isang lalaki at nag-usap silang dalawa ni lola. Habang ako naman ay abalang-abala na noon sa kakatingin sa mga kabaong. Kinilabutan ako at natakot talaga. Doon ko palang naisip na may mga kabaong pala sa punerarya. Maya-maya ay pinaupo na kami ng lalaki sa mahabang upuang naroon at iniwan kami nito. Makalipas ang ilang sandali ay muli itong bumalik at kinausap si lola. Pagtayo ni lola, kanya akong binilinan na wag aalis sa kinaupuan ko. Sandali lang daw siya. Tumango lang naman ako at tahimik na naghintay. Isinama si lola ng lalaki sa isang silid. Nakita kong pumasok sila doon. Maya-maya ay bigla ko nang narinig yung malakas na sigaw ni lola. At ilang sandali pa ay humahagulgol na ito sa pag-iyak. Narinig kong binanggit niya ang pangalan ng nanay ko. Pagkatapos, pangalan naman ni tatay. Pero parang sinisisi ni lola ang tatay ko, kung kaya naguluhan ako. Di ko talaga alam kung ano nangyayari noong mga sandaling iyon. Ilang minuto ring nanatili si lola sa loob na umiiyak. Paglabas niya ay mugto ng kanyang mga mata. Tinanong ko si lola kung bakit. Dito na niya sinabi sa akin na wala na raw ang nanay at tatay ko. Di ko iyon naintindihan dahil sa mura kong isipan ay napaisip talaga ako sa aking sarili kung papaano namang nangyari iyon. Nang nasa bahay na kami ay doon palang ipinaliwanag sa akin ni lola na napasama pala ang mga magulang ko sa isang aksidente. Narinig kong sinabi pa ni lola na sinubukan pa niyang kontrahin yung kanyang pamahiin na pagkabasag ng baso. Pero hindi na talaga nabago pa ang resulta at kinahinatnan. Nang sumunod na araw ay dumating sa bahay namin ang dalawang ataol at laman noon sila nanay at tatay. At natatandaan ko noon na ilang araw nang nakaburol ang mga magulang ko ay wala man lang ni isang nagpunta doon sa bahay ni lola para makipaglamay. Nang 5 araw nang nakalagak doon ang labi nila nanay at tatay ay saka palang may dumating. At iyon ay yung nag-iisang kapatid ni tatay at kanyang nanay. Pero sa mga taga roon, kahit isa ay wala talagang nagpunta. Kinausap ng nanay ni tatay si lola na kung maaari ay kanila nang dadalhin ang labi ni tatay. At kanila na rin akong kukunin para isama. Pumayag si lola sa una na dalhin nila ang bangkay ni tatay.
Pero ang dalin ako ay hindi talaga ito pumayag. Pero nagmatigas din yung isang lola ko na nanay ni tatay at sinabing hayaan daw akong mamili. At kanya akong tinanong kung kanino ko gustong tumira. Mabilis naman ang naging tugon ko. Sinabi ko na ayaw kong sumama sa kanila. Wala nga pong nakipaglamay sa burol ng mga magulang ko, Sir PB. Maliban sa lola ko na nanay ni tatay at kanyang kapatid. Hindi ako sumama sa kanila dahil napansin ko na may pagkamatara yung nanay ni tatay. Parang hindi maganda yung ugali niya. Kung kaya mas pinili ko si Lola Trining. Nang sumunod na araw ay kanilang kinuha ang labi ni tatay. May mga dumating na kasama nila. At dahil mahirap ang daan, kung kaya mano-mano talaga nila itong binuhat. Pero pagdating daw sa bahaging patag, ay mayroon ng karosa na naghihintay. Doon daw nila ilalagay at ipahihila sa kalabaw ang kabaong ni tatay. Hindi na kasi kami sumama ni Lola pagkat wala namang may iwan kay nanay. Kaya napakalungkot talaga nung araw na iyon para sa akin. Dahil sa huling sandali ay di ko pa nakasamang pareho ang mga magulang ko at nagkahiwalay pa sila. At sigurado ako hindi rin gusto ng mga magulang ko yung nangyari. Dahil alam kong mahal na mahal nila ang isa't isa at ayaw nila magkahiwalay. Nang mga sumunod na gabi, kapag nakahiga na ako at matutulog, ay naririnig ko si Lola na mayroong sinasabi. Hindi ko alam kung ano iyon pero para siya nagdarasal. Ngunit ibang lengguwahe ang naririnig kong sinasabi niya. At pagkatapos noon ay kakausapin niya si nanay. At makaraan ng ilang sandali ay bigla na lang itong iiyak. Madalas niyang sabihin ang mga pangusap na kung nakinig ka lang sana ay di mo sasapitin ito. Sana ay buhay ka pa at magkapiling tayo. Yan ang madalas kong naririnig na sinasabi ni Lola sa nanay ko. Matagal ibinurol sa bahay ni Lola ang labi ni nanay. Halos 2 linggo. Kung hindi ako nagkakamali, ay 13 araw yon. Isang gabi, nang bigla akong nagising at bumangon ako para sana umihi. Paglabas ko sa kwarto, ay pupungas-pungas pa ako. At nakita ko na tila ba mas maliwanag. Kung kaya nagtaka ako. Dahan-dahan ako naglakad papunta sa may gilid ng dingding. At nakita ko ang maraming kandilang kulay itim na mayroong sindi na siyang pinagmumulan ng mga liwanag. Nakapalibot iyong kay Lola at nasa gitna siya. Mayroon ding isang makapal na librong naroon at kung ano-ano pang mga bagay. At nakapikit ang kanyang mga mata habang bumibigkas ng mga salitang kakaiba. Medyo kinilabutan ako noong mga oras na iyon dahil kakaiba iyon sa karaniwang pagdarasal na aking nakikita at naririnig. May pagkakataon pa ngang bigla na lang idinidipa ni Lola ang kanyang 2 kamay. At nakadagdag pa sa takot ko yung kanyang suot dahil itim lahat. Kaya mas nagdahan-dahan pa ako nang simulan ko nang lumakad uli para magpunta sa banyo. Sa bawat araw na nakaburol doon si nanay sa bahay ni Lola, ay nararamdaman ko na ayaw ni Lolang mawalay sa kanya si nanay. Nakikita ko ito sa kanyang mga ginagawa at ikinikilos. Panay din ang iyak niya. Parang walang sandali na hindi ko siya nakikitang umiiyak at tinahaplos ang kabaong ni nanay. Madalas pa nga ay niyayakap niya ito at kinakausap. Minsan, nang palabas ako ng silid, ay narinig ko rin na sinabi ni Lola na ginawa na niyang lahat para ibalik si nanay. Sinikap daw niyang buhayin si nanay pero kahit anong gawin niya ay bigo pa rin siya. Sinubukan at ginawa na raw niya ang lahat, sabi niya kay nanay.
Hanggang sa nagdesisyon na rin si Lola na ilibing si Nanay. Pero dahil sa wala namang ibang tutulong sa amin, ay sa likod bahay lang namin siya inilibing. Sa maniwala kayo at sa hindi, halos si Lola lang ang gumawa ng lahat ng iyon. Dahil sa wala pa akong kakayahan, ang tangi ko lang magagawa ng mga panahon iyon para tulungan siya ay mga malilit lamang na bagay. Nakakapangilabot itong marinig, pero saksi ako sa mga ginawa at paghihirap ni Lola. Kitang-kita iyon ng dalawa kong mga mata. Pero nakapagtataka nga dahil sa kakaibang liksi at lakas pa ni Lola para sa edad niyang iyon. Tinalian niya ang ataol ni Nanay at hinila papunta sa likod ng bahay. Humukay siya malapit sa isang malaking punong mangga na nakahiga ang puno. Doon daw niya napiling ilibing si Nanay dahil doon madalas na naglalaro si Nanay nung bata pa ito. Magmula noon ay napansin kong naging tahimik si Lola at lagi itong malungkot. Madalas din niyang sabihin sa akin na palaging makinig at sumunod sa lahat ng kanyang mga sinasabi, pagkat makabubuti raw iyon para sa akin. Alam kong mahal na mahal ako ni Lola. Kahit hindi niya pa sabihin, ay nararamdaman ko iyon. Pero parang napapansin ko na sumobra yung ginagawa niyang pag-aalaga sa akin at pagpoprotekta. At dahil nga doon, ay muntik na akong hindi makapag-aral. Dahil ang gusto niya ay dumulang akong lagi sa bahay at magkasama kami. Buti na nga lang rin at nagbagong kanyang isip. Hindi ko alam kung nakapagpabago sa isip niya, pero nagpapasalamat ako. Dahil kung hindi, ay lumaki sana akong mangmang at walang kaalam-alam sa buhay. Pero may kalayuan yung paaralan doon kanila Lola at nag-iisa lamang iyon. Isang maliit lang na silid-aralan at iisa lang din ang guro at hanggang 3 baitang lang na siya lahat ang nagtuturo. Hindi ko alam kung maniniwala kayo sa akin kapag sinabi kong halo-halo na kami lahat doon, sama-sama. Magkakaiba nga lang kami ng mga ginagawa. Magkakaiba yung mga pagsasanay na ibinibigay ng guro sa amin. At kahit malayo ay talagang hatid sundo ako ni Lola. Pero napansin ko na yung mga bata nag-aaral doon ay para bang pinangingilagan siya. Natatakot sila. Pati nga yung guro namin mismo ay para bang ilag sa kanya. Hindi ko alam kung bakit. Pero minsan ay may isang mag-aaral doon na nasa 2 baitang ang biglang nagbiro sa akin. Ang totoo ay hindi naman masasabing pang-aasar iyon o pambubuska. Pero pinagsabihan kagad ito ng ibang mga mag-aaral doon na itigil niya ang kanyang ginagawa kung ayaw daw nitong lumubong bigla ang tiyan o di kaya na may madagit ng wala sa oras. Hanggat maaaring araw ay wag na akong kausapin kung ayaw nitong mapahamak. At dahil sa mga narinig ko kung kaya nagtaka naman ako kung bakit nila nasabi ang mga bagay na yon. Pero naisip ko na kaya pala walang kumakausap sa akin. Pero bakit? At ano yung sinasabi nilang mapapahamak? Nalolobong bigla yung tiyan. Madadagit ng wala sa oras. 7 taong gulang pa lamang ako noon, kung kaya hindi ko pa talaga kagad maintindihan yung kanilang mga sinasabi. Pero minsan ay nagawa kong maitanong yung kay Lola. Medyo nagulat pa nga ito nang marinig yung tanong ko at hindi kagad siya nakasagot. Para bang natigilan siya at napaisip na bigla. Pero sinabi niyang huwag ko raw pansinin ang mga iyon. Dahil sadya lang daw may tililing ang karamihan ng mga bata doon sa kanilang lugar. Pero bigla niya akong hinawakan sa magkabilang balikat at harap-harapan niya akong kinausap. Sinabi niya sa akin na kapag may nagsalita sa akin na hindi maganda o di kaya'y nanakit, ay sabihin ko raw kagad sa kanya. At kitang-kita ko ang galit sa mga mata ni Lola habang sinasabi niya mga bagay na yon sa akin.
At nang hindi ako kagad nakasagot, ay mabilis niyang inulit at may galit pa sa kanyang tinig. Kaya natataranta akong sumagot noon sa kanya ng opo. Ayaw daw niyang may mang-aapi sa akin, pagkat hindi raw siya makakapayag. At mula nang nandun ako kay Lola, ay palagi siyang may ipinapakain sa akin na kakaiba. Madalas niyang sabihin sa akin noon na maganda iyon para sa aking kalusugan. Matinding panlaban daw iyon sa anumang uri ng sakit. At magpapalakas daw iyon sa akin. Kaya ako naman, bilang isang masunuring bata, ay akin namang kinakain iyon. Walang tanong-tanong. At napansin ko rin noon na napaka mapamahiin ni Lola. Ultimo nga huni ng butike ay may kahulugan para sa kanya. Pero isa lang ang masasabi ko. Nagkakatotoong lahat ng mga sinasabi ni Lola. Tulad na lamang nang minsang humuni ang butike, ay kagad niya akong inutusan na kunin ko na ang aming mga sinampay pagkat uulan na raw. Pero nang sumilip naman ako sa labas ay tirik na tirik ang araw. Pero mabilis ko pa rin namang sinunod ang utos ni Lola. At matapos kong maipasok ng lahat sa bahay ng aming mga sinampay, ay biglang ang umulan. Umulan ng malakas habang matinding sumisikat ang araw. Nang matapos ko ang ikatlong baitang, ay kinailangan kong lumipat na sa mas malaking paaralan. At di hamak na mas malayo ito. Mas marami ang nag-aaral doon kumpara dun sa aking pinanggalingan. At napansin ko kaagad na mas maraming malulokong bata na nag-aaral doon. At mayroong diskriminasyon pagdating sa katulad kong nakatira sa malayo at taga-bukid, na ang kasing katumbas ay taga-bundok. At dumating na nga yung kinakatakutan ko. Dahil lang minsan pumasok ako, ay ako na ang kanilang napagdiskitahan. Nung una ay tiniis ko lang lahat dahil ayokong mag-alala si Lola. Mahal na mahal ko ang lola ko. At naalala ko yung tagpo na kung saan ay nagpaalaala siya sa akin. At ramdam na ramdam ko na seryoso siya sa kanyang mga sinasabi sa akin. Kaya hindi ko alam kung anong maaari niyang gawin. Kaya naisip kong baka ikapahamak pa iyon ni Lola. Kung kaya hindi na ako nagsumbong pa sa kanya. Sinuway ko ang pili ni Lola. Pero dahil doon ay nagkamali ako. Dahil sa ginawa kong iyon ay mas lalo pa silang umabuso. Mas naging matindi pang lalo yung mga ginagawa nila sa akin. Mas lalo nilang tinapak-tapakan yung aking pagkatao. At hindi lang umangga doon yung kanilang kasamaang ginagawa sa akin. Dahil humantong na iyon sa pananakit. Isang bagay na hindi talaga nila dapat ginawa. Dahil nagkaroon talaga iyon ng pasa at sugat. Nagkalastro ako. At hindi ko na yun maaari pang maitago. Kahit anong pagdadahilan ng gawin ko kay Lola para ilihim iyon, ay malabo talaga itong maniwala. Tiyak na malalaman at malalaman din niya kung anong totoo. At gano'n na nga nangyari. Sa kabila ng mga pagsisinungaling at pagdadahilan ko para maiwasan ang mas malaking gulo, ay hindi naniwala sa akin si Lola. Pagkatalata talaga at mababakas na yung mga tinamo kong pasa at sugat ay kagagawan ng ibang tao. Kitang-kita ko ang matinding galit sa mga mata ni Lola. Makailang ulit niya pa nga akong pinaamin at tinanong kung sinong gumawa nun sa akin. Sinabi ko kay Lola na hayaan na lang dahil kaya ko pa naman at baliwala lang yun sa akin. Pero mas lalo pa ito nagalit at hindi niya matanggap yung mga sinabi ko. Narinig ko pa nung sinabi niya na naranasan na rin niyang maging mapagpakumbaba at magkaroon ng mahabang pasensya. Naranasan na rin niya noon at sinubukang wag lumaban. Pero mas malala pa ang naging resulta dahil sa ginawa niyang iyon. Pagkat likas daw iyon sa mga taong mapangapi na habang hindi ka lumalaban ay mas lalo ka pa nilang aapihin. At ang naging bunga noon ay ang pagkamatay ng kanyang asawa, ang tatay ni nanay. Kaya nang sumunod na araw
Nang ihatid niya ako sa aming paaralan, ay galit na galit niyang kinausap yung mga kaklase kong gumawa noon sa akin. Doon pa lang nalaman ng aming guro ang tungkol doon at kanyang pilit na pinapakalma si Lola. Napagalitan pa nga ako ng aming guro noon dahil sa hindi ko pagsasabi sa kanya. Bakit daw hindi ako nagsumbong? Ako pa ang nasisi. Kasalanan ko pa. Kaya lalong nagalit si Lola. Kaagad na pinatawag ang magulang ng mga kaklase ko na ang isa pala sa kanila, ang nanay, ay guro din sa paaralan naming iyon. At nabalitaan ko na yung mismong nanakit pala sa akin ay apo naman ng aming punong guro. Kaya nang magkaharap-harap sila nila Lola ay halatang halata na mayroong pinapaburan. Pakiramdam ko ay kanila kaming pinagkaisahan. Naawa ako kay Lola. Lalo na nang makarinig ako ng mga hindi magagandang salita na ipinapatungkol sa kanya. Naiyak ako ng mga oras na iyon. Pero pilit akong pinipigilan ni Lola. Pakailang ulit niyang sinabi sa akin na wag ko raw sayangin yung aking luha sa mga walang kwentang taong katulad nila. Ilang beses niyang pinahid yung luha ko at sinabing wag ko yun ipakita sa kanila. Nang mapansin ni Lola na walang pupuntang maganda yung aming pakikipag-usap sa kanila, ay bigla na itong tumayo at tinuwakan ako sa kamay. Lumabas na kami ng opisina ng punong guro at hindi na niya ako pinapasok pa nung araw na iyon. Nagmamadali kaming umuwi. Habang naglalakad kami ay napapansin kong walang imik si Lola. Ramdam ko na masamang masama talagang kanyang loob dahil sa nangyari. Dahil ako na nga ang naargabyado ay parang pinapalabas nilang ako pa at si Lola ang mali. Kung kaya nga umalis na lang kami ni Lola nang mapansin niyang wala kaming makukuhang anumang maaaring pumabor sa amin. Pagdating namin sa bahay ay nanatiling wala pa ring imik si Lola. May nararamdaman ako sa aking sarili na para bang may gagawin talaga ito para kanya akong maipagiganti. Di ko alam, pero ang lakas talaga ng kutob ko. Kung kaya nakiramdam ako, ang nasa isip ko ay pipigilan ko si Lola kapag bigla nitong naisip na umalis. Baka kasi sugurin niya sila. Kaya naging mapagmatsyag ako. Lagi kong sinusulyapan si Lola. Binabantayan ko siya. Kinagabihan, kunwari ay matutulog na ako nang pumasok ako sa aking kwarto. Pero nagtutulog-tulugan lang ako. Nakahiga lang ako noon. Pero gising na gising at nakikiramdam na mabuti. Maya-maya ay naramdaman kong bumukas bigla yung pinto ng aking silid. Kung kaya nagtaka ako. Naisip ko kaagad na marahil ay sinisilip ako ni Lola at inaalam niya marahil kung ako ay natutulog na. Kaya biglang bumilis ang pagtibok ng aking puso. Baka aalis nga si Lola at manunugot. Kung kaya tiningnan niya at inalam kung tulog na ako. Paglabas ni Lola ay pinalipas ko lang muna ang ilang sandali at pagkatapos ay bumangon na ako para silipin si Lola. At akin siyang pipigilan kapag nalaman kong ito ay lalabas. Dahan-dahan akong lumapit sa may pinto ng aking silid. Maingat ko yung binuksan. May naramdaman ako. Nasa silid niya si Lola, kaya dahan-dahan ako naglakad papunta doon. Maya-maya pa ay narinig ko na ang tinig ni Lola. At ibang lengguwahe na naman ang kanyang sinasalita. Pero nung pagkakataon na yon ay sadya iyong nakakapangilabot. Sinubukan kong sumilip sa may siwang. Nakita kong nakasuot na naman siya ng kulay itim at napapalibutan ng mga kandilang kulay itim din. Para iyong isang seremonya. Hanggang sa nakita kong may biglang dinampot si Lola. Isa iyong manika. May nakita kong ipinapatak si Lola ng mga hibla ng buhok doon sa manika. Para niya iyong binubudburan. Tapos
Makailang beses niyang pinilipit ang mga kamay ng manika, ganon din yung mga paa. At pagkatapos ay kanya iyong inilapit sa apoy. Nakakatakot ang itsura ni Lola. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang titig na titig doon sa manika. Maya-maya ay mayroon na naman siyang kinuha na isa pang manika. At iyon naman ang kanyang dinasalan. At matapos iyon ay makailang beses niya yung tinusok ng matulis na bagay. Hindi ako sigurado kung ano yung matulis na bagay na yon. Pero sigurado kung hindi karayom ang aking nakita. At may mga inilagay siya sa gitnang bahagi ng manika. Tama nga ang kutob ko na may gagawin talaga si Lola para maipagiganti ang kaapihang naranasan ko. Pero mali ako sa naisip na paraan na kanyang gagawin. Hindi ko akalain na may nalalaman palang ganong karunungan si Lola. Wala talaga akong kamalay-malay na isa pa lamang kukulang ang lola ko. Pero hindi pa yun ang mga nadiskubre ko tungkol kay Lola. Dahil sa paglipas ng panahon na magkasama kami, ay unti-unti na ako naliwanagan sa kung ano ba talaga ang tunay na pagkatao ng lola ko. Maaring kamuhian siya at katakutan ng maraming tao, pero isa siyang mabuting tao, mapagmahal at mapagmalasakit. Pero dahil sa kasama ng iba, kung kaya napilitang kumapit sa patalim at yakapin ang itim na lihim na karunungan para makamit ang hustisya. Nakita ko nga po ang mga ginawa ni Lola. Kanyang pinarusahan yung mga taong nang api sa amin. At dito ko na rin nalaman kung bakit pinangingilagan siya ng mga taga sa amin. At nang pumasok na akong muli sa aming paaralan, ay nalaman ko na hindi na pumasok yung mga nakausap namin dahil nagkasakit. Kabilang na ang mismong punong guro ng paaralan namin. Nanatili lang natikom ang aking bibig kahit pasigurado akong may malaking kinalaman si Lola sa kanilang pagkakasakit. Naisip ko noon na tama na rin na maranasan nila iyon dahil sa mga ginawa nila sa amin ni Lola. Isang araw habang nasa bahay ay kinausap akong muli ni Lola. Sinabi niya sa akin na para wag akong matulad sa sinapit ni nanay, dapat daw ay sundin ko siya. Tumango naman ako at sumang-ayon kay Lola. Nalaman ko mula sa kanya na naglayas pala nun si nanay dahil ayaw nito sa ipinapagawa sa kanya ni Lola. At nakilala niya si tatay. Nang ipanganak na ako ay saka pa lang sila nagkaayos ni Lola. Ngunit sa kasamaang palad nga ay napasama naman sila ng tatay ko sa isang malagim na aksidente. At dito ko na naunawaan kung bakit madalas kong marinig na sinasabi noon ni Lola sa labi ni nanay na sana'y buhay pa ito kung nakinig lamang sa kanya. Dahil kung tinanggap lamang ni nanay at ginawa yung lahat ng nais ni Lola, ay siguradong kayang-kaya niyang malampasan ang aksidenteng iyon. Dahil hindi po basta-basta namamatay ang mga aswang. Tama po kayo sa inyong narinig. May kakayahan si Lola na gawing aswang ang sino man. At iyon din ang gusto niyang mangyari sa akin. At kabaliktaran sa naging pasya ni nanay ang naging desisyon ko. Hindi katulad ni nanay, tinanggap ko at pumayag ako sa nais na mangyari ni Lola. At noon pa man ay kanya na pala akong sinisimulang ihanda. Mas pinili ni Lola ang isang mahabang proseso kaysa sa biglaan. Dahil ayon sa kanya, mas epektibo kapag ganon. Kaya naman pala ni minsan ay hindi ko malang naranasang magkasakit noon. Hindi katulad ng ibang bata. Tulad na lamang ng mga kamag-aral ko na madalas kong mabalitaan na kaya hindi nakakapasok ay dahil sa may sakit. Pero ako, wala akong matandaan
na nilagnat ako o kahit simpleng ubo at sipon ay hindi ko naranasan. Ipinaliwanag sa akin ni Lola ang mga maaari kong gawin at kung ano rin ang maaaring kahinatnan ko. Pero mas pinili ko pa ring sumunod sa gustong mangyari ni Lola. Naisip ko kasi noon na ayoko nang magpaapi. Ayoko nang maulit pa yung ginawa nilang pang-aalipusta sa amin ni Lola. At masasabi kong tama ang naging desisyon ko noong mga panahong iyon. Dahil nang minsang utusan ako ni Lola para pumunta sa bayan, ay may nangyaring hindi maganda. Dalawang lalaki ang nagsamantala sa akin. Pasimple nila akong hinipuan sa maselang bahagi ng aking katawan habang sinasamantala yung pagiging matao at siksikan sa loob ng palengke. Bagay na hindi ko talaga pinalampas. At buti na lang rin na sumang-ayon ako sa nais ni Lola. Sa mga ganong pagkakataon ay magagawa ko na ipagtanggol ang aking sarili at hindi na kinakailangan pa ni Lola na mag-alala. Kayang-kaya ko nang gumanti at turuan ng leksyon ang mga ganong uri ng tao na nananamantala ng kahinaan ng iba, na hindi ko nga sila hinawakan man lang. Pangisi-ngisi pa sila habang tinitingnan nila ako at papalayo na. Wala silang kamalay-malay. Ang bungakala nila ay malinis nilang nagawa ang masamang balak at sila'y nagtagumpay. Pero di pa man nakakalabas ng pamilyan, isang tingin pa nila sa akin, maya-maya ay pareho na silang bumagsak at kapwa namimilipit sa sakit. At maya-maya lang ay pareho na rin silang di maawat sa pagsusuka. Nagtaka ang mga tao kung ano nangyari sa kanilang dalawa. Naglabasan ang mga ugat nila sa leeg dahil sa walang humpay nilang pagsusuka. Halos pigain din nila ang kanilang mga sikmura. Dumaan ako sa gilid nila at sinasabi ko sa aking sarili na nababagay lamang sa kanila yon. At bago pa ako tuluyang umalis mula doon, ay putlang-putla na ang mga muka nilang dalawa. At nagsisimula na ring bumula ang kanilang mga bibig. Kaya nataranta na ang mga taong naroon at nakasaksi ng pangyayari. Nagkagulo na doon sa pamilihan. Yun ang unang pagkakataon na ginamit ko ang aking natutunan mula kay Lola. Minsan naman ay mayroong napadaan sa bahay namin na 3 kalalakihan. At sila'y mga mangangaso. Nung unay di namin sila kinakitaan ng masamang intensyon at mukha naman silang mababait. Kaya pinatuloy namin sila ni Lola. Pero sa paglipas ng bawat minutong naroon sila sa loob ng bahay namin, ay unti-unti ko nang napapansin yung mga malalagkit nilang tingin sa akin. Mga tingin na punong-puno ng pagnanasa. At nahalata na rin pala iyon ni Lola. Kaya kasabay ng paglapag ni Lola ng nilaga niyang pagkain para sa kanila, ay pinagsabihan na niya ang mga ito. May halo iyong babala at pagbabanta. Sinabi niya sa kanila na mga dayo lamang sila kung kaya hindi nila kami nakikilala ni Lola. Pilit ipinaunawa sa kanila ni Lola na sa lugar namin ay kinakatakutan kami at pinangingilagan. Bakit naman Lola? Tanong kaagad ng isa sa kanila. Nahalatang hindi ito naniniwala sa mga sinabi ni Lola. Sinabi pa niya na mukha naman daw kaming mabait at hindi mapanganib. Lalo na raw ako dahil inosenteng inosente. Mabilis na sinagot ni Lola ang mga sinabi ng lalaki. Pinayuhan siya ni Lola na huwag papadala sa kanyang nakikita. Dahil sa likod ng mukhang inosente ay may panganib itong dala. Biglang napaisip yung lalaki. Pero parang hindi pa rin siya kumbinsido. Kaya muling ipinaala-ala sa kanila ni Lola na kung may binabalak man silang masama, ay makabubuti para sa kanila na wag na yung ituloy pa. At kitang-kita ko na binigyan sila ni Lola ng isang nakakatakot na tingin
Dahilan para maramdaman nilang totoo ang sinasabi nito sa kanila. At makaran lang ang ilang sandali ay nagdesisyon na silang umalis. Nagpasalamat sila sa amin ni Lola pero halatang medyo dismayado sila. Pero sa loob ko, naisip ko na mas mabuti na rin talaga at hindi nila itinuloy yung masama nilang iniisip. Dahil nakasisiguro akong mapapahamak lamang sila. At napatunayan ko ito sa ilang pagkakataon. Tulad na lamang nang minsang may nagnakaw ng mga nyog na inipon namin ni Lola. Plano sana namin na magbenta ng ilang sako ng kopra. Dahil plano ni Lola na mapalitan na ng yero yung aming bubong. At ang mapagbebentahan sana ng kopra ay siya namin gagamitin para ipambili. Di ako sigurado kung anong oras na nung mga sandaling iyon. Basta bigla na lang nagising si Lola at kinalabit niya ako. Kaagad din naman akong nagising at sa senyas pa lang ni Lola ay naintindihan ko na. Nakita ko kaagad ang matinding galit sa mga mata ni Lola. At di pa man ay umusal na kaagad ito ng mga kataga. Di nagtagal ay narinig ko na ang malakas at nakakagimbal na pagsigaw nung magnanakaw. Naabutan namin ito na nakaupo na sa lupa at nagmamakaawa. Mayroon siyang nakikita. At sigurado akong kung ano man ang kanya nakikita ay pihadong hindi magandang pangitain iyon. Ganong kahusay ang nalalaman ni Lola. Kaya niyang baliwin ang sino man tao sa pamamagitan lamang ng mga orasyong nalalaman niya. Umalis ang lalaki na yon na wala sa kanyang sarili at tuluyan na itong nasiraan ng bait at naging palaboy. Nagtaka ang mga kaanak nito maging ang mga tao nakakakilala sa kanya. Di nila alam kung bakit bigla na lang itong nasiraan ng ulo. Marami pang mga pangyayari sa buhay namin ni Lola ang hindi ko makakalimutan. At isa na dito, yung pagbintangan siya ng isang taga roon sa baryo namin na siya umanong kumulam sa kanyang anak at naging dahilan ng agaran nitong pagkamatay. Galit na galit yung mga tao sa amin ni Lola. Sinugod pa nila kami sa bahay at pinagbantaan. Pero ang totoo, may galit lang pala yung manggagamot kay Lola, kung kaya siya ang itinuro nito sa pamilya ng bata. Buti na nga lang at namagitan yung kapitan. Napakiusapan niya ang mga tao kung kaya hindi nila nagawang maituloy yung pagsunog sa aming tinitirahan. Sinabi ni Lola sa kanila na namumuhay kami ng tahimik at malayo sa mga tao upang makaiwas sa gulo. Ipinagdiinan din namin na wala naman silang sapat na dahilan. Wala silang ebidensya. Kung kaya wala silang karapatan na gawin sa amin yon. Sa galit ko, pinalipas ko lang ang ilang gabi at inakyat ko yung bahay ng manggagamot. Pero hindi ako nagtagumpay. Masasabi kong mahusay din yung manggagamot at nagawa pa nga niya akong masugatan. Pero salamat na lang din dahil sa mga ginawa ni Lola sa akin. Dahil hindi ako ganon kadaling mapatay. Kaya tama talaga yung sabi ni Lola. Kung nakinig lamang sa kanya si nanay, ay siguradong buhay pa sana ito noong mga panahong iyon at kasama namin. Dahil sa mga binigay at itinuro sa akin ni Lola, ay nagagawa akong mapaghilom ng mabilis ang sugat ko sa pamamagitan lamang ng sarili kong laway. At wala kang mababakas na kahit ano, walang pilat, walang bakas ng anumang sugat, at para talagang walang nangyari. Sabi sa akin ni Lola, kahit sunugin ako o gamitan ng mga matutulis na bagay o kahit pabaril, ay magagawa ko pa rin mabuhay. Dahil kakaiba ang uri ng pagkaaswang na tinataglay ko. Ngunit tulad ng ibang uri, ay kahinaan ding taglay ang pagiging aswang ko. May isa at natatanging paraan para mapatay ako. At hindi ko nababanggitin sa kwentong ito. Nalaman ni Lola yung ginawa kong pagsugod sa bahay ng manggagamot. Kanya akong pinaalalahanan na mag-ingat sa susunod. At hanggat maaari ay pagbigay alam ko daw sa kanya ano mong aking gagawin. Ilang araw ang lumipas
at kumalat na sa buong bayan namin ang biglaang pagkamatay ng manggagamot. Hindi niya kinaya si Lola. Yun ang naging kabayaran niya sa ginawa niyang pagbibintang na muntik na maglagay sa amin sa matinding kahiyan at pagkasunog ng aming tahanan. Pero bago pa napabalita ang ukol sa pagkamatay ng manggagamot, ay nakita ko si Lola na nagpapahid ng langis sa buo niyang katawan nung gabing iyon. Hindi lang isang malupit at mabangis na manggagaway si Lola, kundi siya mismo ay isa ring aswang. At alam kong matindi ang naging galit niya dun sa manggagamot, kung kaya siya na mismo ang nagpunta sa bahay nito. Pero kahit anumang husay ni Lola, kahit marami siyang nalalaman, basta dumating na sa taong kanyang oras, ay wala na rin talaga itong magagawa. Maaari naman niya sanang piliin ang mabuhay, pero lalo lang siyang mahihirapan. Kung kaya nung huli, ay hiniling na rin niya sa akin na nais na niyang mamahinga. At hindi madali ang hinihiling niya ngayon sa akin. Hindi ganun kadali ang ipinapagawa ni Lola. Sinabi ko na kanina sa unahan na hindi ko nais na banggitin yung nag-iisa at natatanging paraan para magwakas ang buhay ng isang aswang na kauri namin. Pero sa tingin ko ay hindi ako makakaiwas na hindi rin ito banggitin, dahil hindi nyo malalaman kung paano namatay si Lola. Nang makiusap siya sa akin ay ayoko talaga dahil hindi ko kaya. Pero kalaunan ay wala din ako nagawa dahil sa matindi niyang pakiusap. At naaawa na rin ako sa kalagayan niya. Para mamatay ang katulad namin, kailangang maihiwalay ang ulo sa katawan. Kaya ngayon, marahil ay naintindihan nyo na nang sabihin kong hindi madali ang hinihiling ni Lola sa akin. Nang sabihin niyang nais na niyang mamayapa at magpahinga. Kaya sa kabila ng lahat ng kaalamang isinalin niya sa akin, ang lahat ng ito ay may kapalit. At sigurado akong darating at darating ang araw na yon sa akin. Kung kaya iyon ang isang bagay na talaga namang bumabagabag sa akin. Dahil naiisip ko minsan kung ano kaya ang pakiramdam noon. Mula nang mawala si Lola, ay lumipat na rin ako ng tirahan. Iniwan ko yung bahay ni Lola at nagpakalayo-layo. Namasukan ako bilang isang kasambahay at marami akong mga naranasan. Minsan, nagagamit kong aking kaalaman para matulungan yung pamilya na pinagsisilbihan ko. Kung minsan naman, ay nagagamit ko rin ito para maningil sa lahat ng kalupitang nararanasan ko. Hanggang sa nagkaasawa rin ako at nagkaroon ng sariling pamilya, inilihim ko sa aking mag-anak ang totoong pagkatao ko. At ngayon ko naunawaan na tama din pala ang naging desisyon noon ni nanay. Pero hindi rin niya kami masisisi ni Lola. Dahil kahit anong bait pa ng hayop kapag nasukol, ay lumalaban din para mabuhay. Kaya kung nakagawa man kami ni Lola ng mga bagay na labag at maaring masama sa paningin ng iba, yun ay dahil na rin sa matinding pinagdaanan namin. At bago po tayo tuluyang magpaalam, ay nais kong samantalin ang pagkakataon upang magpasalamat sa inyong lahat na walang sawang sumusuporta at nakikinig dito po sa ating programa. Ganon din sa mga kababayan nating OFW at Marino sa buong mundo na walang sawa ring sumusubaybay sa lahat ng ating mga kwento. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikinig at pagsubaybay. Hanggang sa muli.